Hello guys. So ayun na nga. Dumating na ang aking box from the Philippines. And wait lang. Ayusin lang natin to. Ito na yung box. Ito na yung box guys. From the Philippines. Ayun. Sister Jenny. Sister Jenny. March 1. 2 to 4 kilos. So for today's video, kapag ko lang we are doing unboxing ng aking package from the Philippines. Oh! I'm so excited. So, inantay ko to ng napakatagal. Saan yung pambukas. Wala tayong cutter. So, ballpen na lang. Ballpen na lang. Pangbukas natin. So, kasi hindi ko siya pwedeng dalhin sa bahay ng nakabox. Ngayon, ang dami kong dala. So, ayun. So excited. Thank you kay sister, kay mami. Kay mami Marisa. Actually, nung Sunday pa to. Kaso Thursday lang kasi ako off. So, ayun. Pinasuyo ko sa kanya na kunin sa Central kasi hindi ako makakalabas ng Sunday. So, ayan. Thank you so much, Mommy! I love you. Hirap buksan, girl. So excited. So, ang laman ng box ay mga box din. Charot. Ito yung laman ng box. Mga parcel from Philippines, from TikTok shop, from Shopee. So, ito yung laman ng box. First parcel is 1. Supposed to be, dapat dapat 6. 2. 1, 2 from Philippines. Pilipinas. Ito, hindi siya kasi in-order ko lang mismo dun sa courier. So, pang pang 9. Ay, hindi. 6, 7, 8. Pang 8. So, 8 dapat ang laman nito, 8 na parcel, including this. And yun, 8. Kasi 6 yun. So, 4 na yun, pang 5 from Flash Express. 6, 7, and 8. Yan lang. So, magbubukas tayo. Buksan natin ito. Kasi ayoko magdala ng box-box sa bahay. Baka betin mo. Mga box-box. Actually, kung gusto ko yung i-orderin, mamaya ilalagay ko yung link ng courier. Pwede kayong order sa Pinas. Tapos doon yung ibagsak sa address. And then, kunin nyo lang until kahit ilan gusto nyo. Tapos, pag okay na, ma-receive na lahat ng order nyo, pwede na siyang ipadala. Pero ang cut-off niya is Friday lang, every Friday. Kasi ang shipping is, di ba cut-off ng Friday? Shipping niya is Saturday, tapos Sunday, nandito na ako. So, 1 day lang. So, pag may parcel kayo, tapos hindi siya umabot ng Friday, the next week na siya. So, ang first item ay, nakabox pa. Ay, yung sandal ko. Ay, yung sandals. Ano lang niya sa akin? 7 yung kinuha ko, pero ang size ko is 5 to 6 lang. Depende sa mood. 5 to 6, pero 7, sabi ko, i-adjust ko. So, yun, next is, dito pa talagang nag-unbox ang girl na to. Okay, ang next is yung belt na order ko. Ang ganda niya. Review ko na lang next time. Pag sinuot ko na. Basta yun na yun. Next, pang ito. Yung nakabox ulit. Ang dami box. Ang dami basura. So, ayan. Hindi ko talagang plano i-unbox ko kasi ayoko magdala ng marami. Pang pabigat lang yung mga box. Ay! Hindi ko na ito. Mamaya akong bubuksan. Mamaya akong i-review. Ito. Ang gown. I-review ko soon. Malalaman ko kung saan ko ito gagamitin. Malalaman niyo. Yung gown. Siya alam yung gown. And then next, alam ko yung curler ko. Curler ko pa online. Online ko lahat. Yung sabi mo. Curler. Ang lugi, parang lugi ako sa ano. So, yung natin ang hit. Ayan, curler. Ganda. Ang laki. Siguro tanggalin ko na rin lang. Tapos ito, malaki Flash Express. Tatlong beses to eh.
next time. Ayun lang guys. Ang dami ko. Ayun yung mga ano ko. Parcel ko. Ayan, dami kong basura. So, ayun lang. Thank you for watching. Review ko na lang next time pag suot ko na ito mga to. Saka mga ginamit ko na. Meron pa akong i-unbox mamaya sa bahay na lang. Ito. So, ayun naman yan. Bye! So, ayun. Ang dami yung nakat. So, yun. Yung sa in-unbox ko kaninang parcel, ilalagay ko na lang po dito sa baba yung contact person kung saan kayo pwedeng pasabay from Pinas to HK. Tapos, meron din HK to Pinas, pero hindi ko pa siya natatry. Yung Pinas to HK lang, which is yung in-unbox ko ngayon. And then, meron lang silang mga policy upon receiving items. Yung sa akin kasi, paid ko na siya through GCash. Kasi in-order ko siya from TikTok, so, pinaid ko na siya bago i-deliver. So, para i-receive na lang po ng courier sa address na binigay nila. So, kailangan nyo pong makipag-communicate bago kayo. Kailangan nyo silang sabihan na ito po yung mga parcel ko, paid ko na po yun, i-receive nyo na lang po, parang yung sa akin. And then, ano pa ba? Kasi pwede naman din na hindi nyo siya i-paid kung yung mga order nyo kahit ilan tayan. Pero meron nga silang policy na 10% per parcel. So, mas makakarumura kayo kung babayaran nyo na siya at i-receive na lang po ng courier nung mag-receive na from Pinas to HK. Tapos, regarding po dun sa electric device, which is hindi po talaga sana sila tumatanggap ng mga parcel na in-order na related sa electronics. So, dahil pinakasuyuan ko lang sila, nag-charge lang sila sa akin ng 200 pesos kasi medyo mahigpit talaga, which is acceptable naman. Alam naman natin yun sa tawag doon, alam naman natin sa pag-ship is medyo mahigpit po talaga sa x-ray. So, yun, nag-charge na lang sila sa akin. And ayun, ilagay mo na lang dito yung mga details po ng from Pinas to HK, kung sino yung pwede nyong kontakin. And then, pati na rin dun sa HK Pinas, kung gusto nyo i-try. And, tapos, yun pa pala, yung one thing pa pala, pwede kayong magpasabay sa kanila ng anything. May mga may mga isisend sila sa'yo na pwede silang bilhin, like Jollibee, Dunkin Donuts, Watsons, pwede kayong magpasabay. May charge nga lang yung pasabay fee. So, ayun, makipag-usap lang kayo sa kanila tungkol sa mga fee, sa charges. And then, kahit documents, pwede nyo ipa-ship sa address nila from Philippines to HK. So, yun. And then, yung cut-off niya ay Friday. Tapos, Friday yung cut-off. So, kung ano man yung mga papabili mo, dapat maabutan mo yung Friday kasi yung shipping day niya is Saturday. Kasi, ang mga item mo ay dapat dumating na every Sunday. So, every Sunday nandito na sa HK yung mga parcels and mga orders mo. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!